Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa magpanig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon ay ang comeback fight itong ating kababayan na si Nonito da Filipino Plus Donaire kontra Andres Campos. Paglalabanan po nila ang WBA interim ayon po sa mga balita. Ang kalaban schedule, June 14, 2025, nagaganapin po sa Buenos Aires, Argentina. So, time zone ng Argentina po mga idol kung kailan po yan. Kasi pizza 14 na tayo ngayon. Araw ng Sabado dito sa Pilipinas. So sa labanan na ito, tayo po maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyo malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado itong dalawang maglalaban. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nasa ganon, inyo munang mabalanse, matimbang-timbang bago kayo magdesisyon kung pabor ba kayo sa aking prediction o hindi. Nasa inyo po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Libre lang po yan mga idol. Ang inyong pag-subscribe, ang inyong pag-like at pag-share, malaking tulong na po yan dito sa ating munting channel. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, hindi po talaga hindi ko may paliwanag ang aking mga pagpapasalamat sa inyo. Kasi wala ako kung wala rin kayo. So, ngayon mga idol, dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na atin dito tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o mga karanasan sa labanan, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan pong ating gagamitin referensya sa comparison na ating gagawin. Unahin natin ang sa panig dito si Andres Campos. Alamin natin kung ano bang mayroon sa boxingerong ito. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si Andres Campos. 17 wins with 6 wins coming by way of knockout. May 2 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 2 talo, isang bisis sa katikim po ito ng technical knockout. May edad 28 anyos at ang height 5 foot and 3.5 inches. Rate 64.5 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 35.29%. Last fight, April 12, 2025. Jimson Garcia ang kanyang nakatunggali. Panalo by third round technical knockout si Andres Campos. At yun na rin po yung kanyang comeback fight matapos makatikim ng pagkatalo by technical knockout sa kaunang pagkakataon sa mga kamay ni Joselito Vasquez. Nangyari pa yan noong October 2024. So nakarecover na pala itong si Andres Campos matapos makatikim ng knockout or technical knockout. Experience yan itong si Andres Campos. Siya po ay dating world title challenger sa IBF ni Sunny Edwards. Talo itong si Andres Campos by unanimous decision. At additional sa mga nakalaban ni Campos na para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan, bukod kay Sunny Edwards, yung laban niya kay Joselito Vasquez na kung saan doon siya nakatikim ng kaunahang talo by technical knockout, na kung saan nakita natin kung gaano siya kadeterminado na makabangon at makabalik. Hindi po ganun kadali yon mga idol para sa kanya. Nagkasagupa din ni Andres Campos ang ating kababayan na si Binligas. So makabawi kaya ang Pinoy dito kay Andres Campos? Skills nitong si Andres Campos, boxer puncher, pressure puncher style, defensive style, counter punching style, brawler style. Na kung saan mga idol, malimit kong nakikita ito sa pressure brawler style. Pressure puncher style, brawler style siya. Malimit umabante, malimit sa inside fighting. Ganun pa man dahil boxer puncher, may defensive style, moving around, back pedal, yun ang kanyang ginagawa. Pinaka-depensa nito, cover, so average ang depensa. Pagdating sa durability, marunong ma-knockout. Sa pagbato ng suntok, makamay ito, masipag bumato ng mga kombinasyon, timing, at accuracy. So sa panig naman, Nonito da Filipino Plus Donaire, isa itong living legend. Bilang sa professional boxer, si Nonito Donaire po ay may impresibong kartada, 42 wins with 28 wins coming by way of knockout. May 8 talo, ngunit wala pa na italang tabla. Sa kanyang 8 pagkatalo, 2 beses na katikim ito ng technical knockout or knockout sa mga kamay ni Inoue at Nicholas Walters. May edad na 42 anyos, height 5 foot and 7 inches, reach 68.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 66.67%. Last fight, July 29, 2023. Nakasagupa si Alexandro Santiago na kung saan nakataya ang vacant WBC World Bantamweight title. Talo si Donaire by unanimous decision. Sa kanyang laban kay Santiago, yun na rin po yung kanyang comeback fight matapos makatikim ng knockout sa mga kamay ni Naoya Inoue.
Pero ganun pa man, mga idol, hindi ito maging basihan na lubog na talaga si Donaire. Dahil sa knockout na yon na kanyang sinapit kay Inoue. Dahil minsan na rin siya na knockout nung natalo kay Nicholas Walters. Ngunit nakabalik si Nonito Donaire. Nag-world champion ulit. So hindi na bago para kay Donaire matalo sa mga labanan. Knockoutan man yan o puntusan. So sa experience ni Donaire, 4 Division World Champion or dating 4 Division World Champion. Didali ko lamang, nag-World Champion si Donaire sa Flyweight Division, sa Bantamweight Division, Super Bantamweight Division, at sa Featherweight Division. Ibig sabihin, itong si Donaire pala mga idol, hindi nag-World Champion sa Super Flyweight. Kaya kung nagkataon na dinaanan niya ang Super Flyweight Division, sana 5 Division World Champion pala itong si Nonito Donaire. Parang si Pacman. Kung hindi lumaktaw po ng division, ay baka 10 Division World Champion itong si Pacman mga idol. So sa skills naman ni Nonito Donaire, kaya nung source, pangalan mo muna ang mga dati nakatunggal ni Nonito Donaire. Marami po na mga di-kalibreng boxing hero kinatatakutan sa kanilang panahon Oo. Bigdar Chin yan, isa sa bumasag sa panga ng kanyang kuya. Nabawian niya ni Donaire. 2 beses. 2 o 3. Si Montiel, maraming Pinoy na tinalo yan. Si RC Walters, maging si Inoue, kinatatakutan din yan. Pero may kinatatakutan din si Inoue. Namimili ng kalaban So di po basta ang karanasan ni Donaire. Sanay ito sa malalaking laban, kumbaga. So sa skills ni Nonito Donaire, boxer puncher, pressure, defensive, brawler style, pero mas kilala si Nonito Donaire sa counter puncher style. Magaling na counter puncher si Nonito Donaire. Ayun pa nga sa marami, ito ay pangalawa kay Marquez. Di ba? Lalo na yung lethal lip hook nitong si Donaire. Yan ang talagang inabangan natin nung kapanahon na ni Nonito Donaire, yung lip hook na yan. At yun din ang binabantayan ng katunggali. Baka tama. So, dadako tayo sa ating comparison mga idols. Parang dayo sila sa bansa na paglalabanan. Argentina kasi doon kasi sa Argentina daos ang laban. Doon gaganapin. Taga Chile si Campos. Ano bansa tong Chile mga idol? Bansa ba tong Chile o pero Chile. Bansa nga. So iba sa Argentina yan. So pareho silang dayo. So neutral ground. Ngayon, sa ranking po ng BoxRec, huling napalaban si Andres Campos sa Super Flyweight Division, rank 77 ito, out of 882. Mga boksingero na malaban sa Super Flyweight Division, rank 77 siya. Samantala si Donaire, sa Bantamweight Division, wala pang kanyang pangalan sa ranking ng BoxRec. Bakit? Dahil inactive. Ngayon, sa ranking naman ng boxing scene, itong boxing scene kasi mga idol, doon natin makikita ang rank 1 to 15 sa bawat major title organization. Lalo na dito sa WBA, which is paglalabanan nila ang WBA interim sa Bantamweight Division. Naun saan mga idol, rank 5 si Donaire, rank 8 itong si Andres Campos. Pero inyong mga idol, galing sa talo si Donaire, inactive pero diretso laban sa dititulong laban. Ganon po ang may pangalan. Impluensyado. So ngayon, sa ranking lamang si Nonito Donaire. So ngayon, physical appearance na tayo. Si Nonito Donaire may edad na 42 anyos. Itong kanyang katunggali, 28 anyos. Disadvantage kay Donaire yan. Nasa kanyang father time na. Pwede sabihin natin, nasa kanyang lolo time na. Kasi pwede nang may apo itong 42 anyos, di ba? Lalo kung nag-asawa ito ng maaga. So, sa sitwasyon ni Donaire na 42 years old, lipas na sa kanyang prime. Ano ang posibleng maapektuhan dyan? Una, galaw. Baka mawala ang giliksi. Pangalawa, lakas. Pangatlo, stamina. So, major disadvantage yan kay Donaire mga idol. Oo.
Kaya kung nagkataon na nasa line of 30s lang si Donaire kay 39, may pait at anghang pa si Donaire noon. Ewan ko lang ngayon mga idol kasi nga nasabi ko nga yan, di ba? Inactive yan. So, i-detalyin natin yan mamaya-maya. So, ngayon mga idol, dadako tayo sa height, reach, power kung sino po ang may advantage. Sa height po, 5'7" ang height nito si Donaire. 5 foot and 3.5 inches lang si Campos. So, kung inyong papansinin, 3.5 inches ang itinangkad ni Nonito Donaire. Oo. Sa reach, 68.5 inches ang reach ni Donaire, 64.5 inches ang reach ni Campos. So, lamang sa height, reach, itong si Donaire. Kung laban ng kuhit-kuhit mga idol, yung sungkit-sungkit lang, magagamit yan ni Donaire. Yung sungkit-sungkit lang. Ngayon sa power. Knockout ratio ni Donaire 66.67%. Knockout ratio ni Andres Campos is 35.29%. So lamang ulit sa power si Donaire. Height, reach, power, advantage kay Donaire. Pero ang tanong, kung nariyan pa ba yan? Sa likod ng inactivity at edad. Ilang taon ba na tumigil sa boxing itong si Donaire or huminto mo ng lumaban? Last fight nitong si Donaire, July 29, 2023. So, ibig sabihin, noong July 29, 2024, isang taon. So, magbilang tayo ngayon kung ilang buwan yan. September, October, November, December, January, February, March, April, May. Tas, June. Aba, kulang-kulang 2 taon mga idol na hindi napapalaban si Nonito Donaire. So, di malayong pinasok ito sa tinatawag nating ring rush. Ring rush. Ano ba ang posibleng maapektuhan sa ring rush? Galaw, stamina, lakas o power. Yun na naman ang problema mga idol. Konektado na naman ito sa kanyang katandaan. Kaya may dalawa na ang major disadvantage ngayon ito si Donaire. Inactivity at yung kanyang pagka-father time na. Experience siya. 4 Division World Champion si Nonito Donaire. Nag-4 Division World Champion. Samantala itong kanyang katunggali, minsan na nga lamang nag-world title contender, talo pa. So, 90-10 pagdating po sa eksperyensya. Sa skills, parehong boxer puncher. Sabi ko kanina, kung ang gagawin ni Campos ay ang malimit niyang ginagawa na pamimirisyor, na kung saan walang takot na pumasok sa range ng katunggali, yon ang delikado si Campos. Pero ang boxing kasi mga idol ay labanan na kung saan hindi lang palakasan kundi pautakan din. Pero kung ang gagawin nitong si Campos ay ang distansya, moving around, maging magalaw ito, diyan posibleng mahirapan din si Donaire dahil malimit na talo si Donaire sa mga magagalaw ng boksingero. Sa mga boksingero na kung saan marunong gumamit sa distansya, sa mga boksingero na makamay pero medyo may husay sa depensa, yung hindi sasabay sa kanya. Kung ang gagawin nitong si Campos mga idol, na kay Campos mga idol, ang posibleng ikapanalo at ikatalo niya. Pag dumikit ito kay Donaire, kung ang gagawin nitong si Campos ay laging pipresyurin si Donaire, yan, delikado, masalubong niya ang counter ni Donaire mga idol. Pero kung ang gagawin nito, pasundin niya si Donaire ang silbing palusubin niya ng palusubin, doon delikado si Donaire sa counter dahil hindi rin po gaanong kahigpitan pagdating sa depensa itong si Donaire. Marami na akong laban nakita kay Donaire na natalo ito sa puntusan dahil nga siya ang naging pressure na kung saan hindi po akma sa pagka-counter puncher ni Donaire yan. Kung yung siya ang magiging aggressive style. Malimit niyang panalo talaga yung siya ang sinusundan ng katunggali, siya ang pinapasok ng katunggali, laging umabante ng katunggali dahil doon epektibo ang kanyang counter lip hook. So, nakadepende yan kay Campos kung ano dapat niyang gawin. Pagka nagkamali na desisyon ang kanilang taga-strategy na pipresyorin si Donaire kahil matanda na,
pipresyo rin si Donaire dahil may kabagalan na gumalaw dahil may edad na, doon sila magkakamali dyan kay Donaire. At isa pa, dahil sa tangkad, dahil sa haba ng galamay nito si Donaire, dahil sa laki ni Donaire, uubra din kaya ang kanilang defensive style na gagawin dito kay Donaire. Baka matulad lang ito kay sino yung may hawak dati sa WBC sa Bantamweight Division, yung tumalo kay Takuma Inoue sa kanong pagkakataon. Nakalimutan ko pangalan nun, si Akubale. Si Ubale. Na kahit nag-defensive style, ay naabot pa rin ito na kasi mapandak. Hindi pa naman magkalayo sa height ni Ubale to, Andres Campos. Kaso nga lang yung edad talaga ni Donaire dyan, doon ako kinakabahan mga idol. Pero ganun pa man, alam nyo mga idol, pag legend kasi ang lumalaban, parang kampante ka buo ang tiwala mo legend Pero hindi natin alam na kahit legend yan, marunong pa rin yan matalo sa mga hindi kilalang boksingero. Sa totoo lang, real talk tayo. Para lang kasi tayo nanood ng banda mga idol yung mga pinapangarap nating banda na gusto nating makita. Tulad niyan, Guns N' Roses, Bon Jovi. Hindi natin yan nakikita. Pero pag pumunta yan dito sa Pilipinas, kahit na masabihin nating matanda na yan, magkukumahog pa rin tayong manood. Bakit? Legend kasi. Yan po yun. Ito, Donaire, legend yan. Living legend. Na kung saan mga idol, ang malimit nating naalala sa kanila, yung una nilang mga nagawa. Yung kung ano ang kanilang mga kakayahan noon. Ganun talaga yun. So ngayon, nahumaba nating video. So, ito na. Sinong llamado? Ay kung nagkataon na line of 30 si Donaire, 70-30 lang to. Pero ngayon, dahil matanda si Donaire, inactive pa, 55-45 in favor of Donaire. At syempre, respeto din sa kanya mga idol. At dito, bago ako maghayag sa aking prediction, manalo o matalo, Nonito Donaire po talaga ako dyan. Hindi lang bilang isang suporta, kundi talagang fans talaga ako kay Donaire. Suporta pa rin, di ba? Manalo o matalo, Donaire ako dyan. Oo. So, dadako na tayo sa ating prediction. Nonito Donaire ako dyan by technical knockout 1-7 or 1-8 kasi posibleng malakas pa si Donaire sa 1-8. Oo. Nonito Donaire by technical knockout 1-8. Ngayon, kung di magawa ni Nonito Donaire ang pag-knockout dyan kay Andres Campos sa 1-8 dahil posibleng hindi yan sasabay din kay Donaire. Nonito Donaire pa rin ako ba yun na naman decision or split decision. Pero malaking risky na po yan. Bakit? Kasi nga, yung body conditioning nito si Donaire. Dahil baka paglagpas ng round 7, round 8, iba na ang galaw ni Donaire dahil pagod na. Yung stamina nga ang sinasabi ko na posibleng tatamaan dito pag nagtagal ang laban. Na kung saan posibleng magbago ang galaw ni Donaire, doon siya malulugi pagdating po sa puntusan at delikado pa siya ma-knockout sa later rounds. Pero ganun ba naniniwala pa rin ako sa kakayahan nitong si Donaire mga idol, syempre. So sa panig naman itong si Andres Cortes, dahil bata ito at aktibo pa, posible niyang madali si Donaire sa puntusan o posible manalo ito by unanimous decision or split decision. Oo, nakarepindi na po yan sa kanya kung ano ang gawin niyang strategy na magiging epektibo sa laban kontra Donaire. Pero pagkakamali, kung kanyang pipressurein lagi si Donaire. Yan ang isa sa masasabi ko dyan. At kung ang gagawin niya ay moving around in and out, kung baga puntusan niya si Donaire, posible niyang may panalo laban by unanimous decision. At posible din makuha nitong si Andres Campos ang knockout win later rounds. Dahil 12 rounds ito, dahil may titulo, so delikado si Donaire sa 12 rounds. 11-12 rounds. Baka yan ay
said na ang stamina, which is baka hindi na manuntok dahil sa kakapaguran. Pero yan ay ano pa lang naman natin yan mga idol, yung pananaw pa lang naman natin yan kasi nga di natin alam kung nasa magandang body conditioning pa ba itong sino nito Donaire. Kaya kung nasa magandang body conditioning ito hanggang 12 rounds ay mahihirapan din itong si Campos dyan kay Donaire mga idol, lalo na't lamang talaga sa lakas itong si Donaire. At isa pa yan, yung lakas kung nandyan pa ba talaga yan, yung liksi, kaya pa bang sumunod ng kanyang katawan sa ipag-uutos ng kanyang utak? Baka hindi na. Kasi sa totoo lang mga idol, siyempre tumatanda na rin naman tayo talaga. Hindi naman maiiwasan yan. Yung liksi natin noon, bunga ng ating reflexes kumbaga, minsan hindi na sumusunod. Yung ilag natin, mata na lang yung kikita natin parating yung suntok. Pero ang problema, yung katawan hindi sumusunod sa gusto nating mangyaring umilag. Yun ang problema doon mga idol. Real talk. Oh. Ay, sabi nga ng lolo ko noon sparring kami, boxing. Kitang-kita ko yung suntok mo O bakit hindi ka umilag? Di na sumunod yung katawan ko. Yun ang sinasabi, mga idol. Pero yun naman sa amin yun ang lolo ko. Which is, ang edad ko yata noon is 12. Tapos siya naman nasa line of 50s. Oh. Siya kasi ang nagtuturo sa akin noon. Or nagtitraining sa akin noon. Sabi niya, hindi na sumusunod daw yung kanyang katawan. Gusto ng kanyang isipan, gusto ng kanyang mata umilag. Kasi kita nga naman daw niya. Kung sa bata pa daw siya, hindi daw tatama talaga ang ganun Pero dahil matanda na, hindi daw sumusunod yung katawan. Yun ang isa. Na nandoon pa nga yung ating isipan na parang bata, pero yung ating katawan hindi na sumusunod. Kaya, yun ang disadvantage lamang dito kay Donaire. Edad, inactivity. Oo. Yun lang talaga. Kaya, hindi ko na ilagay sa malayo ang agwat ang dalawang maglalaban. 55-45 lang po maano ko dahil yun nga sa mga major disadvantage na nitong ating kababayan na sino nito Donaire. Ganun pa man, full support pa rin ako sa ating mga fighters. At syempre, kayo din. Sana suportahan po inyo sila nito Donaire. Kung gaano natin sinuportahan sila noon, nung kanilang kabataan, syempre, mananatili hanggang ngayon. So, hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.